Alam mo bang maraming matatanda ang nagkakamali ng iniisip pagdating sa tiyan? Akala nila, normal lang to, tanda lang yan. Pero ang totoo, kapag hindi mo pinansin ang lumalaking tiyan, pwede pala itong maging senyales ng mas malalim na problema sa kalusugan. High blood, fatty liver, diabetes. Kaya kung nararamdaman mong ang tiyan mo ay hindi na gaya ng dati o parang hindi na bumabalik sa dati kahit konting kain na lang ang ginagawa mo, panahon na para malaman mo ang mga bagay na hindi sinasabi sa matatanda, kung paano ka pa rin pwedeng pumayat at lumiit ang tiyan. Kahit edad 60 o higit pa. Hindi ito tungkol sa pag-gym. Hindi ito tungkol sa mamahaling supplements. Ito ay tungkol sa tamang galaw, tamang pagkain, at simpleng diskarte na kayang-kaya mong gawin sa bahay. At kung gusto mong humaba pa ang buhay mo, maging mas magaan ang pakiramdam, at makagalaw ng walang sakit sa kasukasuan, simulan natin to ngayon. Una sa lahat, kailangan nating unawain. Bakit ba lumalaki ang tiyan ng mga seniors kahit hindi naman malakas kumain? Ang katawan natin ay nagbabago habang tumatanda. Iba na ang takbo ng metabolism natin. Yung bilis ng katawan mag-burn ng kinain natin bumabagal na. Pero hindi lang yan, may tinatawag tayong muscle loss o sarcopenia na normal sa mga may edad. Habang nababawasan ang laman ng ating kalamnan, napapalitan ito ng taba, lalo na sa tiyan. Kaya kahit konti lang ang kain mo, kung wala kang ginagawa para panatilihing aktibo ang katawan mo, madali pa ring lumaki ang tiyan. At hindi lang ito, tungkol sa itsura, alam mo bang ang taba sa tiyan, lalo na yung tinatawag na visceral fat, ay delikado? Ito yung taba na bumabalot sa loob ng mga organ natin tulad ng atay, puso at pancreas. At kapag napabayaan, pwede nitong itulak ang blood pressure pataas, sirain ang blood sugar control, at dagdagan ang risk ng stroke o heart attack. Pero ang good news, kahit ilang taon ka na, pwede mo pa rin itong baliktarin. Basta alam mo, ang tamang paraan, unang diskarte, gumalaw ng mas madalas pero hindi kailangang mapagod. Maraming seniors ang iniisip na ang pag-eehersisyo ay para lang sa mga bata o sa mga may abs, pero hindi totoo yan. Simple lang ang kailangan mo. Paglalakad tuwing umaga o hapon, pag-akyat ng ilang baitang sa hagdan, pagtayo kada 30 minuto kapag nakaupo ka ng matagal. Kahit 10-15 na minuto lang bawat araw ay may epekto na sa tiyan mo. Ang sikreto ay hindi sa pagpapagod, kundi sa pagiging consistent. Mas mahalaga ang ginagawa araw-araw kaysa sa ginagawa ng minsanan lang. Ikalawang diskarte, iwasan ang mga pagkain na akala mo ay light lang pero nagpapalaki pala ng tiyan. Maraming matatanda ang umiiwas sa kanin pero palihim na kumakain ng tinapay, crackers or instant na sabaw. Akala mo konti lang naman pero sa totoo lang, mataas pa rin ang sugar at asin nito. Ang simpleng tinapay na kulay puti o yung mga processed na biskwit ay madaling i-convert ng katawan sa asukal at hindi agad nasusunog. Ang mga pagkaing ito ay nagiging taba sa tiyan kapag hindi nasunog agad. Ang simpleng pagbabago tulad ng paglipat sa brown rice o maize rice, pagdagdag ng gulay sa bawat kain, at pag-inom ng tubig kaysa sa powdered juice ay malaking tulong na. Hindi mo kailangang gutumin ang sarili mo. Kailangan lang ng tamang pagpili. Ang katawan mo ay matalino. Kung bibigyan mo ito ng tamang gasolina, gagana ito ng mas maayos at magsisimulang tunawin ang sobrang taba. Ikatlong diskarte, bawasan ang pagkain sa gabi, lalo na kung hindi ka na gumagalaw. Napansin mo ba minsan parang ang bigat ng tiyan mo pagkagising? Parang hindi natunaw ang kinain mo kagabi? Kapag kumain tayo ng marami sa gabi, lalo na bago matulog, hindi na ito nasusunog agad ng katawan dahil bumabagal ang metabolism sa gabi. Sa halip na gamitin ito bilang enerhiya, ginagawa itong taba at iniipon sa bandang tiyan. Kaya kung may kontrol ka lang sa oras ng huling kain, malaki ang epekto nito. Subukan mong ilipat ang huling kain mo sa alas 6 o alas 7 ng gabi. At kung nagugutom pa bago matulog, piliin ang saging, oatmeal o mainit na gatas. Mga pagkaing madaling tunawin at hindi nagpapalaki ng tiyan.
Minsan, ang simpleng pag-adjust lang sa oras ng pagkain ay parang magic na para sa tiyan. Hindi mo kailangang gutumin ang sarili. Gamitin lang ang oras sa tamang paraan. Ngayon, baka iniisip mo, kaya ko pa ba talaga ito kahit matanda na ako? Ang sagot? Oo, kayang-kaya. Mo hindi ito tungkol sa pagiging payat tulad ng artista. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng malusog na tiyan para makagalaw ka pa ng mas magaan, makaiwas sa sakit at makasama mo pa ang pamilya mo ng mas matagal. Simula pa lang ito. Sa mga susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang mga pagkain na nakakatunaw ng taba sa tiyan, mga simpleng ehersisyo na pwedeng gawin sa bahay, at mga maling akala na dapat nang itigil ng seniors. Ang pinakamahalaga, paano mo ito magagawang lifestyle kahit may edad ka na. Kaya kung gusto mong malaman pa ang susunod, ituloy mo lang ang panonood, at kung andito ka pa hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka sa pag-aalaga sa katawan. Yamunod kung nanonood ka pa, i-comment mo nga ang salitang 1 para malaman kong kasama pa rin kita. Ituloy natin sa part 2. Kung andito ka pa, saludo ako sa'yo. Ibig sabihin, handa ka talagang alagaan ang katawan mo at gusto mong makita ang tiyan mong unti-unting lumiit. Hindi dahil sa pressure ng iba, kundi para mas gumaan ang pakiramdam mo at makaiwas sa sakit. Ngayong, alam mo na kung bakit lumalaki ang tiyan ng seniors kahit hindi malakas kumain, at paano makakatulong ang tamang galaw at simpleng pagkain. Oras na para pag-usapan ang mga pagkaing natural na tumutunaw ng taba sa tiyan. Hindi mo kailangang bumili kung ano-anong fat burner o inumin na puro kemikal. Minsan, nasa kusina mo na pala ang solusyon. Isa sa mga pinakamabisang pagkain para sa seniors na gustong lumiit ang tiyan ay ang ampalaya. Alam ko, mapait ito at karamihan sa atin ay hindi talaga fan ng lasa. Pero kung malalaman mo lang ang benepisyo, baka gustuhin mo na itong kainin kahit papaano. Ang ampalaya ay kilalang pampababa ng blood sugar, pero ang hindi alam ng marami, tumutulong din ito sa pagtunaw ng taba, lalo na sa tiyan. May taglay itong compounds na tumutulong sa insulin sensitivity ng katawan. Ibig sabihin, mas nagagamit ng maayos ang asukal sa dugo, hindi ito naiipon bilang taba. Subukan mong ihalo ang ginisang ampalaya sa itlog o lagyan ng konting kamatis o yung sibuyas para hindi ganun kapait. Isama mo lang sa ulam minsan sa isang linggo, malaking tulong na. Isa pa sa natural na pampaliit ng tiyan ay ang luya. Oo, yung ginagamit sa salabat. Alam mo bang ang luya ay nakakatulong sa digestion? Pinapabilis nito ang paggalaw ng pagkain sa tiyan at nakakatulong din sa pagbabawas ng pamamaga. Kung minsan, ang akala nating taba sa tiyan ay bloating lang pala o hangin na hindi mailabas ng katawan. Isang tasa ng mainit na salabat sa umaga o bago matulog, lalo na kung walang asukal o kaunting honey lang, ay makakatulong para sa tiyan na maging mas magaan. At kung mahilig ka naman sa prutas, subukan mong kumain ng papaya araw-araw. Ang papaya ay may natural enzymes na tinatawag na papain na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Bukod pa rito, ito rin ay mayaman sa fiber. At ang fiber ay sobrang mahalaga para sa seniors. Bakit? Kasi ang fiber ay parang walis sa loob ng pituka. Tinutulungan itong maitulak palabas ang mga dumi na naiipon at nagpapabigat ng tiyan. Ang resulta, mas regular ang pagdumi, mas magaan ang tiyan, at mas lumiit ang pakiramdam ng puson. Kahit kalahating papaya lang sa almusal o ihalo sa ibang prutas sapat na. Hindi mo kailangan ng extreme diet, kailangan mo lang kumain ng tama at iwasan ang mga sugar traps na akala mo healthy pero nagpapalaki lang ng bilbil. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang nakakaligtaang sanhi ng lumalaking tiyan ng matatanda, stress. Alam ko marami sa atin ang iniisip na ang stress ay problema lang ng mga bata o nagtatrabaho pa. Pero sa totoo lang, kahit seniors ay may stress. At ang masama, kapag hindi mo ito alam, hindi mo rin siya naiiwasan. Alam mo ba na ang sobrang pag-iisip, sama ng loob at kakulangan sa pahinga
ay nagtutulak sa katawan na maglabas ng hormone na tinatawag na cortisol. At kapag tumaas ang cortisol, isa sa unang naapektuhan ay ang tiyan. Totoo yan. Maraming pag-aaral ang nagsabi, kapag mataas ang stress hormones, ang taba ay naiipon sa bandang tiyan. Tiyan na kahit konti lang ang kain mo. Kung puno ka ng worry, puyat o pagod, hindi rin maayos ang function ng katawan mo. Kaya kung gusto mong lumiit ang tiyan mo, hindi lang pagkain at galaw ang dapat mong tutukan. Dapat mo ring alagaan ang isip mo. Subukan mong maglaan ng 30 minuto bawat araw para lang umupo ng tahimik, huminga ng malalim at magpasalamat. Minsan yung simpleng pagpapahinga lang ng isip ay sapat na para bumalik sa balanse ang hormones ng katawan. Subukan mong kumanta ng paborito mong awitin habang naglalakad o kaya tumawag sa isang kaibigan at makipagkwentuhan. Ang simpleng kaligayahan, pagtawa at pagbawas ng stress ay hindi lang para sa kaluluwa. Malaki rin ang epekto sa katawan mo. Alam ko hindi madaling baguhin ang mga nakasanayan, lalo na kung dekada mo nang ginagawa. Pero ang kagandahan sa pag-aalaga ng katawan, kahit kailan pwede ka magsimula. Hindi mo kailangang maging perpekto. Ang kailangan lang ay magdesisyon ka ngayon. At dahan-dahan, araw-araw, gumawa ka ng kahit isang maliit na hakbang. Kahit gaano ka pa katagal na buhay ng walang exercise, pwede ka pa rin gumalaw. Kahit ilang taon ka pang kumain ng maling pagkain, pwede mo pa rin itong ayusin. Ang katawan ng tao ay may kakayahang magbago, mag-recover at bumalik sa dating lakas. Basta bigyan mo lang ito ng chance. Sa part 3 ng video, tatalakayin natin ang simpleng ehersisyo na pwedeng-pwede sa mga seniors. Kahit may rayuma, kahit mabagal ka ng kumilos, at kahit nasa bahay ka lang, walang kagamitan, walang gym, pero may resulta. At kung gusto mong maramdaman ang epekto sa tiyan mo sa loob ng ilang linggo, huwag mong palampasin ang susunod. Kung andito ka pa, ibig sabihin ay seryoso ka. Kaya kung tuloy ka pa rin, i-comment mo nga ang salitang tuloy. Ako, para malaman kung kasama pa rin kita, ituloy natin sa part 3. Kung tuloy ka pa rin hanggang ngayon, saludo ako sa disiplina mo. Marami ang nagsisimula, pero kakaunti ang nagpapatuloy. At kung isa ka sa iilan na piniling alagaan ang katawan, isip at kalusugan, malaki ang posibilidad na hindi lang lumiit ang tiyan mo, kundi humaba pa ang buhay mo. Ngayong napag-usapan na natin ang pagkain, stress at mga paniniwala na kailangang baguhin, panahon na para talakayin ang isang bagay na madalas iwasan ng matatanda, ehersisyo. Marami sa mga senior na nakausap ko sinasabi nila agad, ay hindi na ako pwedeng mag-ehersisyo, may rayuma ako, baka atakihin ako sa puso. O baka madapa pa ako. At naiintindihan ko yan, normal ang takot, lalo na kung may iniinda sa katawan. Pero ang hindi alam ng karamihan, hindi kailangan ng mabibigat na workout para matunawan ng taba. Jiang tiyan, ang kailangan mo lang ay banayad pero consistent na paggalaw. Isa sa pinaka-epektibo para sa seniors ay ang walking or paglalakad. Simple, walang bayad, at kayang-kaya kahit may edad. Pero narito ang sikreto, hindi lang basta lakad. Subukan mong maglakad sa loob ng 15 hanggang 20 minuto bawat araw. Kahit papaikot-ikot lang sa loob ng bahay o sa bakuran. Hindi kailangan mabilis. Ang mahalaga ay tuloy-tuloy. Habang naglalakad, pwede mong sabayan ang pakikinig sa paborito mong kanta o simpleng pagbilang ng mga hakbang mo. Yung iba, ginagawa nilang bonding moment ito kasama ang apo o asawa. Kapag ginagawa mo ito araw-araw, tinutulungan mo ang katawan mong gamitin ang stored fat, lalo na sa tiyan. At kapag sinabayan mo pa ng tamang pagkain, mas bumibilis ang resulta. Ngayon, kung gusto mong dagdagan pa ng kaunti ang intensity, pwede mong subukan ang tinatawag na marching in place. Tumayo sa tabi ng upuan o pader para may suporta. Tapos, imarcha lang ang paa, parang nagmamarcha sa isang parada. Itaas ng bahagya ang tuhod habang papalit-palit ng paa, parang naglalakad sa isang lugar. Gawin ito sa loob ng 30 segundo hanggang 1 minuto. Tapos pahinga ng 30 segundo. Ulitin ng 3 hanggang 5 beses. Magsimula sa mabagal, walang pilitan, at
Tumigil agad kung nakakaramdam ng hilo o hapdi. Napaka-epektibo nito para mapaikot ang dugo, ma-activate ang tiyan at mapaunlad ang balanse ng katawan. Hindi lang tiyan ang natutulungan dito, pati ang puso at baga ay lumalakas. Pangatlong galaw na pwedeng gawin ng seniors ay tinatawag na seated twist. Umupo ka sa matibay na upuan. Tuwid ang likod, tapos ilagay ang mga kamay sa balakang o tiyan. Tumingin pa kanan habang iniikot ang katawan papunta roon tapos balik sa gitna. Tapos gawin ulit pakaliwa. Gawin ito ng 10 beses sa bawat side. Ang simpleng galaw na ito ay tumutulong para ma-activate ang mga kalamnan sa tiyan o yung tinatawag nating core. Mas maraming galaw sa tiyan, chiwa, mas maraming natutunaw na taba sa tiyan. Hindi mo kailangan ng exercise mat. Hindi mo kailangan ng coach. Ang kailangan mo lang ay konsistensya. Araw-araw kahit konti. Mas mabuti ang 5 minuto araw-araw kaysa sa 30 minutos isang beses sa isang linggo. At kung gusto mo talaga ng resulta, bawasan mo rin ang pag-upo ng matagal. Kapag nakaupo ka ng lampas 1 oras, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at mas bumabagal ang metabolismo mo. Kaya kahit simpleng pagtayo kada 30 minuto ay malaking tulong na. Itayo mo ang sarili mo habang nanonood ng TV. Maglakad habang kausap sa telepono. Minsan sa mga maliliit na galaw na ganito, yan ang nagdudulot ng malaking pagbabago. Isa pa sa dapat tandaan ay ang kahalagahan ng stretching. Bago at pagkatapos ng anumang paggalaw, maglaan ka ng 3 hanggang 5 minuto para iunat ang katawan. Iikot ang balikat, i-stretch ang leeg pa kanan at kaliwa. Igalaw ang pulso at bukong-bukong. Hindi lang ito para sa flexibility, kundi para maiwasan ang injury. At sa seniors, napakahalaga nito. Ngayong alam mo na ang mga galaw na pwede mong simulan kahit ngayong araw na ito, tanungin mo ang sarili mo. Kaya ko ba talaga to? Ang sagot, oo. Kaya mo, hindi mo kailangang sabay-sabay gawin ang lahat. Pumili ka lang ng isa, kahit simpleng paglakad lang muna araw-araw sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos niyan, pwede mong dagdagan. Isipin mo na lang, kung gagawin mo ito, araw-araw, sa loob ng 1 buwan, magaan na ang katawan mo. Sa loob ng 2 buwan, makikita mo na ang pagbabago sa sukat ng tiyan mo. Sa loob ng 6 na buwan, baka hindi mo na makilala ang sarili mo sa ganda ng pakiramdam at lakas ng katawan. Lahat ng malalaking resulta ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang. At kung umabot ka sa part na ito ng video, alam kong handa, gawin na. Sa part 4, pag-uusapan naman natin ang mga maling akala at gawe na madalas ginagawa ng matatanda na akala mo ay nakakatulong, pero sa totoo lang, lalong nagpapalaki ng tiyan. Ito ang mga bagay na pwede mong ginagawa araw-araw nang hindi mo namamalayan. At kapag naitama mo ito, mas bibilis ang pagbabago sa katawan mo. Kung nanonood ka pa rin, i-comment mo na nga ang salitang "gagalaw na ako" para malaman kong kasama pa rin kita at handa kang simulan ang simpleng ehersisyo sa bahay. Kita tayo sa part 4. Kung kasama pa rin kita hanggang ngayon, ibig sabihin ay seryoso ka na talaga sa layunin mong pumayat at lumiit ang tiyan. Kahit lampas 60 ka na. At tandaan mo, sa bawat parte ng video na to, mas lumalapit ka sa resulta na gusto mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakamahalagang parte ng pagbabago, ang mga maling akala. Kasi kahit kumain ka ng tama, gumalaw araw-araw, kung may mga nakasanayan kang ginagawa na pala'y tahimik na sumisira sa progress mo, parang wala ring epekto. Maraming seniors ang gumagawa ng mga bagay na sa tingin nila ay healthy o tama. Pero sa totoo lang nagpapalaki lang lalo ng tiyan. Una sa lahat, pagkaing pampalakas sa umaga na akala mo ay simple lang. Ilang matatanda ang nagsisimula ng araw nila sa pandesal at kape. Kape na may 3 kutsaritang asukal, minsan may gatas pa, tapos pandesal na may margarine o matamis na palaman. Walang masama sa kape o pandesal. Pero kapag yun lang ang laman ng tiyan mo tuwing umaga, walang fiber, walang protina, ang katawan mo ay mabilis magtaas ng blood sugar. At alam mo na siguro,
Kapag laging mataas ang sugar, mas mabilis din na naiimbak ang taba sa tiyan. Ang solusyon, hindi naman kailangang mawala ang pandesal o kape. Pero subukan mong dagdagan ng prutas tulad ng saging o papaya o kaya itlog na nilaga kahit kalahati lang. At kung kaya, bawasan ang asukal sa kape o gumamit ng mas natural na alternative. Pangalawa, pagkaing pampalipas gutom na nagiging sanhi ng bigla ang paglaki ng tiyan. Ilan sa atin ang may nakasanayang kumain ng biskwit, crackers o chichirya habang nanonood ng TV. Konti lang daw, pero hindi napapansin na kailang piraso na. Ang problema sa mga processed na snacks na ito ay sobrang taas sa asin at simpleng carbs. Wala halos fiber o sustansya. Ang katawan kapag nasanay sa ganitong pagkain, mas lalong nagugutom, kaya mas madalas ang kain. At dahil walang sapat na nutrients, hindi rin nasusunog ng maayos ang taba. Kaya imbes na chichirya, subukan mong maghanda ng sliced cucumber, saging o kamote. Oo, may asukal din ang saging, pero natural ito. At may fiber. Mas nakakabusog, mas masustansya, at mas hindi nagpapalaki ng tiyan. Pangatlo, ang paniniwalang wala ng epekto ang pagbabago sa edad ko. Ito ang isa sa pinakadelikadong paniniwala ng maraming matatanda. Yung tipong, Hanes, ganito na katawan ko, wala na akong magagawa. O kaya, wala na sa edad ko ang magpapayat. Pero ito ang katotohanan. Ang katawan mo ay nakikinig pa rin sa'yo, kahit anong edad. May kakayahan pa rin itong magbago, magayos, magbawas ng timbang, at magpalakas ng kalamnan. Alam mo ba, may mga senior na nagsimulang maglakad araw-araw sa edad 70. At sa loob ng ilang buwan, lumiit ang tiyan, gumaan ang katawan, at nawala ang sakit sa tuhod? Hindi mo kailangan magmukhang artista, pero kailangan mo ipaalala sa katawan mo na hindi pa huli ang lahat. Kahit sa edad mo ngayon, pwede ka pa ring magbago. Ang kailangan lang, tamang mindset, tamang disiplina, at pag-alis sa mga maling akala na humahadlang sa'yo. Pang-apat, ang hindi sapat na tulog. Akala ng iba, tulog ay hindi konektado sa timbang. Pero mali yan. Kapag kulang ka sa tulog, tumataas ang hormones na nagpapagutom sa'yo, lalo na sa matatamis at mamantikang pagkain. At kung lagi kang puyat, bumabagal ang metabolism, hindi gumagana ng maayos ang liver, at mas naiipon ang taba sa tiyan. Kaya kung gusto mong lumiit ang tiyan mo, hindi lang diet at exercise ang solusyon. Ayusin mo rin ang tulog mo. Subukan mong matulog at gumising sa parehong oras araw-araw. Iwasan ang cellphone at TV bago matulog. Magbasa ng konting pahina ng libro o makinig sa malumanay na musika. Ang simpleng pag-aayos ng tulog ay pwedeng magbigay ng malaking epekto sa katawan mo. At panghuli, yung palaging sinasabi ng mga matatanda, saka na lang ako mag-aalaga ng katawan. Bakit natin palaging ipinagpapaliban ang sarili nating kalusugan? Kapag may bisita, todo linis. Kapag may kasal, todo ayos. Pero pag sarili na natin ang pag-uusapan, parang laging saka na lang. Ito ang gusto kong ipaalala sa'yo ngayon. Ikaw ang pinakaimportanteng proyekto mo. Wala nang ibang dapat unahin kundi ang sarili mong katawan, sarili mong kalusugan. Dahil kapag inuna mo ang sarili mo, mas maaalagaan mo rin ang pamilya mo. Mas makakagalaw ka, mas makakasama ka, at mas mahaba pa ang panahon mo para magmahal at mahalin. Kaya kung may nakasanayan kang gawain na sa tingin mo ay hindi na nakakatulong, ito na ang tamang panahon para unti-unting palitan. Walang pilitan, walang judgment, unti-unti, araw-araw, paulit-ulit, hanggang sa maging bagong lifestyle mo na siya. Sa Part 5, tatalakayin natin ang mga simpleng pagbabago sa routine ng isang buong araw, mula umaga hanggang gabi, na nakakatulong sa pagliit ng tiyan ng seniors. Isang pang-araw-araw na guide na pwede mong sundan, kahit simpleng bahay lang ang paligid mo. Kung gusto mong gawing habit ang mga natutunan mo, huwag mong palampasin ang susunod. At kung nanonood ka pa rin ngayon, i-comment mo nga ang salitang do para malaman kung seryoso ka ng ayusin ang mga maling nakasanayan. Kita tayo sa Part 5. Kung nakarating ka na sa bahaging ito ng video, ibig sabihin ay committed ka na talaga. Hindi na ito usapang sana, kundi
paano. At ngayon, gusto kong bigyan ka ng buong araw na simpleng routine mula paggising hanggang pagtulog na pwedeng-pwede sa mga seniors para unti-unting lumiit ang tiyan, gumaan ang katawan at lumakas ang pakiramdam. Hindi ito komplikado. Hindi ito gaya ng ginagawa ng mga kabataan sa gym. Ito ay para sa iyo, isang senior na gusto lang mabuhay ng mas magaan, mas masigla at mas mahaba pa ang panahon kasama ang pamilya. Paggising sa umaga, simulan ang araw sa isang basong maligamgam na tubig. Oo, hindi kape kaagad, hindi green juice. Ang maligamgam na tubig ay tumutulong para gisingin ang mga organs mo, linisin ang bituka at masimulan ang digestion ng maayos. Kung kaya, pwedeng lagyan ng kaunting kalamansi o luya, pang-detox at pang-pasigla rin. Pagkatapos, maglaan ng ilang minuto para lang magpasalamat. Bago hawakan ang cellphone o manood ng TV, isara mo muna ang mga mata, huminga ng malalim at alalahanin ang kahit isang bagay na nagpapasalamat ka. Pamilya mo, bahay mo, kalusugan mo, kahit ano. Ito ay simpleng practice na nagpapababa ng stress hormones. At tandaan, stress transient ka tiyan fat. Pagkatapos mag-hydrate at magpasalamat, oras na para gumalaw ng kaunti. Hindi kailangan ng matinding workout. Subukan mo lang maglakad-lakad sa loob o labas ng bahay ng 10 hanggang 15 minuto. Kung kaya mo, idagdag ang marching in place o mga stretching na ipinakita natin sa part 3. Ito ay para mapabilis ang metabolismo mo sa umaga. Kapag gumalaw ka agad pagkagising, sinisinyasan mo ang katawan mo na, uy, gigising na tayo. Gumamit na tayo ng enerhiya, almusal. Dito madalas nagkakamali ang seniors. Kaya ang payo ko, isama sa agahan ng fiber, protina at kaunting healthy fat. Isang halimbawa, hard-boiled egg, saging, at isang hiwa ng tinapay na whole wheat. O kung may oatmeal ka, pwede mong ihalo ang saging at kaunting chia seeds o peanuts. Iwasan ang sobrang tamis. Kung may kape ka, bawasan ang asukal o gumamit ng kaunting honey o stevia kung kaya. Pagkatapos ng almusal, gamitin ang oras sa mga gawaing bahay. Pagwawalis, pagliligpit, pagdidilig. Kahit pa simpleng pagkilos lang, tandaan mo, galaw, wankay, taba na natutunaw, tanghali. Sa tanghalian, siguraduhin na kalahati ng plato mo ay gulay. Isang bahagi ay protina, gaya ng isda, itlog, tokwa o manok. Yung natitirang bahagi ay kanin. Kung kaya, brown rice o maize rice. Kung white rice lang ang meron, okay lang din. Pero huwag sobra sa kalahating tasa at uminom ng maraming tubig bago ka pa kumain. Nakakatulong ito para hindi ka mag-overeat. At tandaan, mas mabagal na pagkain, mas mabuting digestion. Pagkatapos ng tanghalian, huwag agad humiga. Maglakad-lakad muna o magbanlaw ng pinggan. O kaya, umupo sa upuan at magbasa o manahi. Kahit anong aktibidad, basta hindi agad tulog. Merienda. Sa hapon, ito ang oras na kadalasan bumabalik ang chichirya, biskwit o instant noodles. Pero subukan mong palitan ito ng masustansya. Saging, pakwan, pipino na may konting asin. O kahit kamote, mas nakakabusog at mas nakakatulong sa tiyan. At kung gusto mong makatulog ng mas mahimbing sa gabi, ito rin ang perfect time para uminom ng salabat o mainit na tsaa, pampakalma ng katawan, pampababa ng cravings. Gabi, hapunan, ito ang pinakaimportanteng kain ng araw para sa mga seniors na gustong lumiit ang tiyan. Kasi ito ang oras kung kailan mababa na ang galaw mo. Kaya ang pagkain mo ay dapat magaan lang. Pwede kang kumain ng gulay na may sabaw, gaya ng ginisang upo, monggo o tinulang manok. Bawasan ang kanin. At kung gusto mong iwasan ng pamumulikat, pwedeng magdagdag ng saging sa dulo bilang panghimagas. Importanteng tapusin ang kain mo bago mag-alas 7 ng gabi. Bakit? Dahil mula alas 7 hanggang pagtulog, hindi na masyadong gumagalaw ang katawan, kaya hindi na rin niya nasusunog ang kinain. Imbis na enerhiya, nagiging taba sa tiyan. Pagkatapos ng hapunan, subukan mong maglakad-lakad sa bahay kahit 5 minuto lang. Huwag agad humiga, huwag agad cellphone.
Makakatulong din kung magbubukas ka ng mahinang musika o magdasal para mapayapa ang isip bago matulog. Huwag nang uminom ng soft drinks, kape o kahit anong asukal. Mas maganda kung mainit na tubig lang o salabat, isara ang ilaw ng maaga. Iwasan ang cellphone 1 oras bago matulog. Magbasa ng ilang pahina ng libro. O isulat sa papel ang 3 bagay na ipinagpapasalamat mo sa araw na iyon. At bago mo ipikit ang mga mata mo, tanungin mo ang sarili mo. Nagalaw ko ba ang katawan ko? Pinili ko ba ang mas masustansyang pagkain? Naglaan ba ako ng oras para sa sarili ko? Kung ang sagot mo ay oo, kahit isa lang doon, proud na proud ako sa'yo. Ibig sabihin, unti-unti mo nang ginagawa ang mga tamang hakbang. At tandaan, hindi kailangan ng perpektong araw. Ang kailangan mo lang ay paulit-ulit na maliit na aksyon. Kapag inulit mo ito araw-araw, darating ang araw na hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo dahil ugali na siya. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Hindi lang sa tiyan, kundi sa buong katawan at buhay mo. Sa Part 6, pag-uusapan natin ang pampatibay ng disiplina at mindset na panalo kahit senior ka na. Kasi kahit may routine ka na, kung hindi mo mapapanatili ang consistency, mahirap makuha ang resulta. Kaya kung gusto mong malaman kung paano hindi sumuko sa gitna ng journey mo, abangan mo ang last part. At kung nandito ka pa, i-comment mo nga ang salitang malakas para malaman kung committed ka na. Kita tayo sa Part 6. Kung andito ka pa, gusto kong malaman mong kakaiba ka. Hindi lahat ng senior ay kayang tapusin ang ganitong klaseng video. Ibig sabihin lang nito, seryoso ka sa kalusugan mo at willing kang gawin ang kailangan para pumayat, lumiit ang tiyan at humaba pa ang buhay mo. Ngayong alam mo na ang tamang pagkain, galaw, routine at mga dapat iwasan, isang bagay na lang ang natitira, ang mindset. Bakit ba maraming matatanda ang nagsisimula pero humihinto rin? Bakit parang laging balik sa umpisa? Ang sagot, dahil nawawala ang paniniwala na kaya pa. Ang pagbabago ng katawan, lalo na sa edad natin, hindi instant. Hindi ito parang gamot na iniinom, tapos kinabukasan may epekto na. Ito ay parang pagtatanim. Bawat araw na kumakain ka ng tama, gumagalaw, nagpapahinga at nag-iisip ng positibo, para kang nagdidilig ng halaman. At balang araw, kahit hindi mo agad napapansin, unti-unting sisibol ang resulta. Kaya ngayong alam mo na kung anong mga dapat gawin, ang tanong na lang ay, kaya mo bang panindigan ito kahit walang pumapalakpak? Kaya mo bang gumising ng maaga, kumain ng gulay, at umiwas sa chichirya? Kahit wala kang kasamang gumagawa nito. Kaya mo bang piliin ang kalusugan mo, araw-araw? Kahit may mga taong nagsasabing, wala nang epekto yan sa edad mo. Alam mo ang tunay na disiplina ay hindi kailan masaya ka lang. Ito'y kapag pagod ka na pero pinili mo pa rin kumilos. Kapag nawawalan ka na ng gana pero pinili mong kumain pa rin ng tama. Kapag natutukso ka na pero inalala mo kung bakit mo sinimulan. Kaya gusto kong itanong sa iyo ngayon, bakit mo ba talaga gusto itong gawin? Dahil ba gusto mong isuot ulit ang dati mong damit na hindi na magkasya? Dahil gusto mong maglakad kasama ang apo ng hindi hinihingal? Dahil gusto mong iwasan ang ospital, gamot at komplikasyon? O dahil gusto mong mabuhay ng mas mahaba at mas may kalidad? Kung malinaw sa iyo ang bakit, kahit anong hadlang, malalagpasan mo. Ngayon ito ang mga simpleng paalala para mapanatili mo ang disiplina mo araw-araw. Una, huwag mong hintayin ang motivation, gumawa ka ng routine. Maraming seniors ang nagsasabi, wala akong gana ngayon. Ang totoo, ang gana dumarating lang kapag nagsimula ka na. Kapag tinamad ka, sabihin mo lang sa sarili mo, gagalaw lang ako ng 5 minutes. Madalas, pag sinimulan mo na, susunod na ang katawan. At kung araw-araw mong inuulit, magiging ugali mo na ito. Pangalawa, maghanap ng kasamang sumusuporta. Hindi ito kailangang maraming tao. Kahit isang kaibigan, kapamilya o kapitbahay na pwedeng sumabay sa paglalakad, tumulong sa pagkain ng masustansya o mag-chat lang minsan para kumustahin ka. Minsan, isang kaya mo yan lang galing
Sa iba, sapat na para hindi ka sumuko. At kung wala kang kasama, ako ang kasama mo. Basta patuloy kang manonood at makikinig, hindi ka nag-iisa sa journey mo. Pangatlo, gumawa ng maliit na checklist araw-araw. Hindi mo kailangang gawin lahat agad. Isulat mo lang, uminom ng maligamgam na tubig sa umaga, naglakad ng 10 minuto, kumain ng prutas o gulay, iwas sa matamis na tulog ng sapat. Kapag nasusulat at na-check mo ang ginagawa mo, mas ramdam mo ang progress mo. Kapag ramdam mo ang pagbabago, mas lumalakas ang loob mong magpatuloy. Pang-apat, mag-celebrate ng maliliit na tagumpay. Huwag mong hintayin na lumiit agad ang tiyan bago ka magpasalamat. Kapag napansin mong hindi ka na hinihingal sa hagdan, o mas madalas ka nang dumumi ng maayos, o mas magaan na ang tulog mo, i-celebrate mo yun. Bakit? Kasi ang totoong resulta, hindi lang sa itsura, kundi sa pakiramdam. Panglima, huwag mong husgahan ang sarili mo. May mga araw talaga na hindi mo magagawa ang lahat. Minsan may handaan, minsan tinatamad, minsan may sakit. Okay lang, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang importante, huwag kang huminto. Isang maling araw ay hindi nangangahulugang bigo ka. Nay, bumangon ka ulit bukas at ituloy mo lang. At ngayon, habang papalapit tayo sa pagtatapos ng video na to, gusto kong ipaalala sa'yo, hindi pa huli ang lahat. Hindi ka matanda para magsimula, hindi ka mahina para magbago. At hindi mo kailangang maghintay ng bagong taon, bagong buwan o bagong Lunes. Ang kailangan mo lang ay bagong desisyon. Ngayon, dahil bawat araw na pinipili mong alagaan ang katawan, murisa isa raw na binibigyan mo ang sarili mo ng panibagong pagkakataon para mabuhay, para magmahal, para maging masaya. At kung umabot ka sa dulo ng video na ito, maraming salamat. Sana ay dalhin mo ang kaalaman at inspirasyong ito sa araw-araw mong pamumuhay. Kung gusto mo ng mas maraming videos na tulad nito, i-like mo ang video at i-comment mo ang salitang "Panalo ang Seniors". At kung may tanong ka o gusto mong ibahagi ang experience mo, pwede mo ring i-comment sa ibaba. At syempre, smash subscribe kung gusto mong patuloy na maging malusog, masaya at inspired. Kahit edad 60 pataas, hanggang sa susunod, ako si Payong Pangkalusugan, kasama mo sa bawat hakbang patungo sa mas malakas at mas mahaba pang buhay.